Araw ngayon ng linggo at ito ang inaasahan kong papasyal ang aking mga kaibigan sa bahay. Isasama daw kasi nila ang kani-kanilang mga partner at pinipilit ko pa rin na i-contact si Aryan kahit laging out of coverage area ang number nito. Gumising ako ng napakaaga dahil gusto kong sumama maghanda para sa aming kakainin. Sweetheart, bakit ang aga mo? Papungas-pungas pa si Dustin habang bumabangon. Gusto kong tumulong mag-prepare sa kusina. Pupunta ngayon ng mga kaibigan ko. Remember? Lumapit ako dito at hinalikan sa noo si Dustin na ang gwapo sa umagang ito kahit pa gulo-gulo pa ang buhok. Kaya sinuklay ko iyon gamit ang aking kanang kamay habang nasa balikat naman ito ang aking kaliwang kamay. Ipinulupot naman ni Dustin ang kanyang mga braso sa aking bewang. Ngumuso naman ito sa akin kaya natawa na lang ako. Gusto pa sa lips magpahalik. Binigyan ko ito ng matunog na halik. Ang sarap. Napahagikik na lang ako dito. Baba na ako. Tingnan mo na lang ang anak mo at baka magising. Mahulog pa sa kama niya. Pinatakan ko muna ito ng magaan na halik bago kumalas dito. Ang gaan-gaan ang pakiramdam ko ngayon. Siguro dahil makikita ko muli ang aking mga kaibigan. 2 months ko na rin sila huling nakita. Wish ko lang na kasama si Aryan. Nang makababa ay nakita ko na nag-aayos na nalulutuin si Nanay Lourdes kasama si Chef at ang 5 kasambahay. Nasabi ko na kasi iyon kay nanay kaya kahapon pa lang ay namili na sila. Kahit ba sobrang puno ng stock ang fridge ni Dustin ay marami pa din itong pinamili. Habang ang ilang kasambahay naman ay nag-aayos na ng mga upuan dahil sa likod bahay kakain. Ewan ko ba kay Dustin, daig pa ang may party eh. Pero ayos lang kasi mga kaibigan ko at kaibigan niya ang mga bisita. Halos ayaw akong pahawakin ni Nanay Lourdes para sa pagluluto. Ngunit nagpumilit ako. Kaya ang ending ay tumulong na lamang ako para maghiwa ng mga sibuyas at bawang kasama pa ng ilang mga ricados. Habang naghihiwa ko ay binigyan naman ako ng pagkain ni Nanay Lourdes dahil hindi pa ako nakapag-breakfast. Kaya tumigil lang ako saglit sa paghiwa at inubos ko iyon. Masayang masaya pa ako na nakikipagtawanan sa aking kasama dito sa kusina. Hindi ko akalain na magaling din palang mag-joke si Chef. Bentang-benta sa akin ang pamatay niyang patawa. Matapos ang 1 oras ay tapos na rin kami sa paghihiwa. Habang inaayos na ng ibang kasambahay ang mahabang lamesa para sa breakfast ng pamilya ni Dustin. Good morning, Mommy! Matinis na boses ni Trisha. Nakita ko ang pagbaba nila sa hagdan ng kanyang daddy at sakto namang bumukas ang elevator at iniluwa sina Mommy Alicia at Daddy Miguel. Sabay-sabay na nag-almusal ang pamilya. Dahil tapos na akong kumain ay ako ang nagsubo sa aking anak. Kailangan kong tutukang pakainin ang makulit na bulit dahil mas marami pang natatapon na pagkain kaysa sa nakakain nito. Nakakahiya din kina Mommy Alicia at Daddy Miguel. Baka sabihin na nagtatapon ng grasya. Paminsan-minsan din ay sinusubuan ko si bakulaw na Dustin kapag sinasapian ito ng kabuangan sa buhay. Katatapos ko lamang maligo at suot ko ng komportableng white dress na hindi lalagpas sa akin tuhod. Nagpatulong pa ako kay Dustin na ipa-curl ang baba ng aking mahabang buhok. Dahil feel ko na maging magandang buntis sa harap ng aking mga kaibigan. Dahil feel ko maging maganda. Twinnie kami ni Trisha ng dress. Itinarantas ko ang mahaba nitong buhok. Nagmukha tuloy itong living doll sa ganda. Ang ganda kasi naman talaga ng lahi ni Dustin. Excited na tuloy ako sa parating namin na baby. Girl kaya ulit ito or boy na? Kahit ano pa ito, importante mahal ko itong baby ko at si Dustin pa rin ang daddy. Nauna nang bumaba si Dustin dahil nagsidatingan ng ilang mga kaibigan nito. Kaya masaya kami ni Trisha na bumaba para salubungin ang mga ito. Sa likod bahay kami dumiretso dahil doon gaganapin ang aming lunch. May Trisha! Malakas na tili ni Lian. Patakbol lumapit si Lian sa amin at mabilis na niyapos na parang Barbie si Trisha. Oh God! Namiss kita, Trisha! Miss you too, Tita Lian! Sambit ni Trisha. Ilang beses muna nitong pinaulanan ng halik ang bata bago tumayo at niyakap ako nito. Tumakbo naman si Trisha nang tawagin ang kanyang daddy para ipakilala sa kanyang kaibigan na si Drake. Ang gandang buntis mo naman, Tanya. Ang tindi talaga ng Dustin iyon. Sinulit ang pagkikita ninyo at ngayon nakadalawa na kayo. Walang prenong bibig nito na aking ikinalaki ng mga mata. Shh! Quiet ka naman, nakakahiya.
Mahina akong bulong dito. Tumawa lamang ito na parang timang. Ikaw, mukhang nahiyang ka kay Drake mo ah. Parang dati lang parang magkakaroon ng World War III. Ngayon, ano na, ha? Tukso ko dito. Mabilis na pinamulahan ang magandang mukha nito. Ang ganda pa rin ni Lian talaga. Mabuti naman at may nakatagpo ito na lalaki na handang saluhin ang pagkaamasonan nitong ugali. Patay na patay kasi sa akin si Dracula, kaya binigyan ko ng chance. Nakataas pa ang isang kilay nito at maarting hinawi ang buhok nitong kulay orange na. Nung huli naming kita ay ash gray ang kulay ng buhok nito. Ngayon ay iba na naman. Napapailing na lamang ako sa sinabi nito at niyaya itong maupo sa bakal na upuan. Malaki ang likuran ng bahay na ito. Pwedeng ang pagdausan ng malalaking event kung tutuusin. At sa kabilang side naman ay ang malawak nitong bukirin na may mga alagang mga baka at kambing. Never pa akong nakapunta sa lugar na iyon dahil masyado maarte si Dustin. Hindi pa nagtatagal kaming umupo ni Leah nang sabay-sabay dumating si Grace at Boss Lester na magkahawak ang mga kamay. Napamulagat na lamang ang aking mga mata sa nakikita. Ang stalker na si Grace at ang pinapangarap na si Boss Lester ay ngayon ay magka-holding hands na. Wow, parang gusto ko tuloy sugurin ng yakap si Grace dahil natupad na niya ang kanyang pangarap. Sumunod naman si Sian at Hannah. Napasingap ako ng malakas nang makita ko kung paanong yakapin sa bewang nito si Hannah. Napasingap ako ng malakas nang makita ko kung paanong yakapin sa bewang si Hannah ni Sian. Oh my gosh, pwede na silang magtatay. Pero kung ganyan naman na super guwapo at malakan yaman si Sian, okay na okay. Tingnan mo mga friendship natin. Sana all my love life. Malakas na tinig ni Leah na hindi na nakapagtimpi. Napalingon sa aming gawi ang mga ito kaya bigla tuloy akong nahiya. Itong si Lian talaga, basta kung anong nakikita ay talagang ipagsisigawan. Halos malamog sa Trisha ng yakapin at paghahalikan ni Grace at Hannah. Ang paslit bago lumapit ang mga ito sa amin ni Lian. Hi Tanya, super ganda mo na talaga ngayon. Sa Grace naniyakap ako ng mahigpit. Congrats sa'yo, may Lester ka na. Ganting sagot ko dito. Malawak na pangiti naman si Grace at very proud pa ito. Nagpapasalamat talaga ako kay Kevin dahil kung hindi ako nagpunta ng China, baka hanggang ngayon ay wala pa akong Lester. Anong kaartehan yan, Grace? Singit ni Lilia. Nagtawanan na lamang kami. Ate Tanya, congrats sa'yo and best wishes. Niyakap ako ni Hannah at marahan na hinaplos ang aking tiyan. Bakit naman best wishes? Natatawa kong tanong. Nakita ko na natigilan si Hannah at nakita ko na pinanlakihan ito ng mga mata ni Lian. Wala. Basta congrats sa pagdating ng baby number 2 mo. Nakangiti nitong salita. Bagay pala kayong dalawa ni Sian. Hannah no? Kahit pwede na kayo maging magtatay or lolo. Sa bagay, ang yummy naman talaga noon. Salita ni Lian. Halos malaki ang mga mata ko sa diretsyong pananalita ng babaeng ito. Nakita ko na natigilan si Hannah. Maya-maya pa ay biglang tumawa ng malakas. Sa bagay, tama ka ate. Kung hindi lang ako nalasing ng time na iyon, baka ang tingin ko pa sa kanya yung matandang ermitaan nyo. Hagik-hik ni Hannah. What? Nagtsuktsakan na kayo? Bulalas ni Grace. Napatuwid tuloy ang aking likod sa mga pinagsasasabi ng mga kaibigan ko. Nakita ko kung paanong nangamati sa mukha ni Hannah kaya napatakap ito sa kanyang mukha. Oh, double celebration pala ito. Ang ating bunso nadiligan na ng ermitahan niyong Sian. Pero yummy. Napapapalakpak pa ito sa sobrang katuwaan. Kulang na lang ay lumubog sa kahihiyan si Hannah. Napatikim tuloy ako. Mga babaeng ito. Sa tingin ko kayo din naman. Don't ask. Palata ko sa dalawa. Yes, inaamin ko no. Sarap nga eh. Kagong Dracula yun. Inubos sa lakas ko. Marahas na salita ni Lian. Ang bibig talaga ni Lian ay walang kapreno-preno. Mabuti na lamang at nasa kabilang dulo ang table ng mga lalaki at kami ay nandito malapit sa garden. Hindi kami naririnig at mabuti na lamang ang aking bata ay nasa kanyang daddy. Wala itong naririnig na mga kamunduhan. Oh, ikaw Grace, natahimik ka dyan. Huwag mo sabihin na pabebe ka pa dyan. Dahil mo pa namang nanalo sa Mega Lotto tapos walang ganap. Halika dito, tuturuan kita ng mga iba't ibang klase ng posisyon. Walang habas na salita ni Lian. Uy, ano ba Lian? Grabe ka. Huwag mo na akong turuan. Tapos na. Mahina nitong salita na halos pabulong na lang. Ako naman ay nawin lang. Peste. Dapat super triple celebration pala ito.
Winasak ng bataan ang ating theme. Napapikit na lamang ako sa mga pinagsasasabi ni Lian, habang si Grace at Hannah ay parang natuod na lamang. Matapos ang ilang sandali ay naghahanda na ang ilang kasambahay para ilagay ang maraming pagkain para sa aming lunch. Wala pa si Mika? Si Aryan kaya? Palungkot ako napatanong sa aking mga kaibigan. Hindi ko sure kay Mika dahil busy ito sa kanyang trabaho. Pero si Aryan, wala din akong idea. Malungkot na sagot ni Grace. Gunggong kasi itong si Alex na ito eh. May fiancé na pala, ginulo pa ang tahimik na buhay ni Aryan. Langya talaga nun. Ayoko muna makita ang pagmumukha ni Alex hanggat hindi pa nagpapakita sa atin si Aryan at baka makapagpalit siya sa puwet ng aso. Asar na ani Lian. What? Si Alex may fiancé? Gulat na tanong ni Hannah. Sabi sa akin ni Lester, arranged marriage daw yung tinakasan ni Alex na kanyang fiancé. But I'm sure she really loves Aryan so much. Sagot ni Grace. Nahabag naman ako sa aking narinig, kaya pala ito umalis ng walang pasabi. Ang kawawa naming kaibigan, lumalaban mag-isa at walang karamay. Kawawa naman pala si Aryan natin. Malungkot kong salita. Maya-maya pa'y dumating ang 4 na lalaki. Si Kevin kasama nito si Alex na mukhang napabayaan ang sarili. Bagamat may itsura pa din lalo na sa laki ng katawan nito. Kasunod nito si Lander at isang lalaki na hindi ko alam ang pangalan. Speaking of the devil, matalim na tiningnan ni Lian si Alex. Huwag kang gagawa ng skandalo, Lian. Nakakahiya kay Tanya at Dustin. Singit ni Grace. Napa-speed na lamang si Lian. Sino naman yun? Tanong ko sa lalaking hindi ko alam ang pangalan. His name is Adrian. Sagot ni Hannah. Kilala mo Hannah? Tanong ni Grace at tumango naman si Hannah. Magpinsan silang dalawa ni Sian at kasama nila sa kanilang organisasyon. I see. Actually, 10 yan sila. 10? Ulit ko. Yes, ang wala sa kanila ay si Ezekiel na isang mayor at si Thunder. Sagot nito. Matapos ang ilang sandali ay nakaikot na kami ngayon sa mahabang lamesa. Kanya-kanyang magkakatabi ang may partners, habang magkakatabi sa dulo naman ang mga wala. Kami naman ni Dustin ay magkatabi habang nakakandong sa kanya si Tricia. Wala si Mommy Alicia at Daddy Miguel dahil may pupuntahan daw ang mga ito. Matapos ang masarap na tanghalian ay kanya-kanya na kami sa aming table. 5 kami ditong mga babae sa aming table kasama si Tricia, habang nasa malaking table naman ang mga lalaki na nagsisimula ng mag-inuman. Pagkahapon ay dumating sina Mommy Alicia at Daddy Miguel. Tuwang-tuwa pa nga ang mga ito nang muling makita ang mga binatang kaibigan ni Dustin. Kaya si Daddy Miguel ay nakijoin sa kanilang grupo habang si Mommy Alicia naman ay sa amin. Hinalikan at niyakap isa-isa ni Mommy ang 3 habang magkakakilala pala si Mommy Alicia at Lian. How are you girls? Ang gaganda niyo naman pala talaga. Ang suswerte ng mga boys sa inyo. Kulang pa po kami, Tita Alicia. Wala si Mika at Aryan. Ani Lian. Ay, si Mika. Namiss ko na rin siya. Ani Mommy Alicia. Busy pa po siya sa work mo. Sagot ko. Ilang sandali lang ay nalaman ko sa mahabang kwento ni Mama Alicia na magkasama pala sa isang apartment si Mika at si Lian sa college sa bansang Sweden, na tanging mga anak lang ng mayayaman tao ang pwedeng mag-aral. Kasama nila sa apartment ang kapatid ni Dustin na si Agatha na ahead lamang sa kanila ng 3 years. Sa itinagal-tagal namin magkakasama sa bahay, hindi nila nabanggit na galing sila sa isang prestigious university. Nakatulog na lamang sa aking kandungan sa Tricia sa sobrang pagod at kinuha sa akin ni Dustin ang aming anak at ito na naghatid sa kanyang kwarto. Late na nang matapos ang inuman ng mga kaibigan ni Dustin. Nagsiuwian na rin ang mga kaibigan ko at halos umabot na ng 12:00 ng hating gabi. Nakatulog na rin ako ngunit hindi pa man malalim ang aking pagtulog nang maramdaman ko ang paghalik sa aking mukha ni Dustin. Napamulat ako ng mga mata. Sweetheart, malambing nitong boses. Matulog na tayo. Pause kong boses dahil inaantok pa ako. Isa lang. Nagising tuloy ang aking diwa sa sinabi nito. Pwede bukas na lang. Itulog mo na lang yan, Dustin. Alam ko naman na hindi isa ang mangyayari. Kabisado ko na ito at antok na rin ako dahil sa maghapon. Ikaw kasi, ang ganda mo na. Ang sexy mo pa. Inaakit mo ako, sweetheart. Ako may tigil-tigilan mo, Dustin. Pagod ako, okay? Saka lasing ka. Wala kang lakas. Amoy alak pa din kasi ang hininga nito.
Marami akong lakas kung yan ang inaalala mo, sweetheart. Sige na, please. Hindi ako makakatulog nito. Bangungonsan siya nito sa akin. Ambot sa imo. Tinalikuran ko na ito dahil wala ako sa mood. Pero wala pang ilang minuto ay naramdaman ko na lamang ang pagtaas ng nighties ko at mabilis pa sa alas 4 nailihis na nito ang suot kong panty. Ang mabilis na malada flash na galaw ni Dustin ang nagpabayo sa akin. Ang bakulaw na talaga ito ay napakahilig. Wala na ako nagawa dahil nasarapan na din naman ako. Ilan linggo pa ang lumipas at 4 na buwan na ang aking tiyan. Maumbok na ito at paboritong haplusin ng makulit na si Dustin. Kakatapos lamang namin magpa-check up sa aking OB-GYN para sa aking monthly check up at hindi papayag na hindi kasama si Dustin. Hindi nga ito pumasok sa kanyang opisina para lang samahan ako. Ang lagi nitong dahilan ay gusto nitong masaksihan ang bawat detalye ng aking pagbubuntis. Dahil hindi nito iyon nagawa nung panahon ay pinagbubuntis ko ang aming panganay na si Trisha. Excited na ito sa susunod na buwan dahil malalaman na rin ang gender ng aming baby. Habang nasa school pa si Trisha kasama ang kanyang momila at dadilo na kanyang bantay. Gusto kong kumain ng Italian food. Saad ko kay Dustin na seryoso mukha sa daan dahil ito ang nagdodrive ng kotse. Bigla akong naglaway sa aking naisip. Napalingon ito sa akin saglit bago sumagot. Nagugutom ka, sweetheart? Pati ang baby junior natin? Humawak pa ang kanang kamay nito sa aking maumbok na tiyan. Oo, gutom kami. Nakangisi kong sagot. Sure, sweetheart. Sa Italian restaurant tayo pupunta. Matamis na ngumiti ito sa akin. Pakiramdam ko tuloy pati magkabilang tenga ko ay nagpalakpakan sa sobrang saya. Mas lalo tuloy ako nagutom. Ilang minuto pa ay nagpark ito sa isang sikat na mall. Masaya kami magkahawak kamay habang pumapasok sa loob ng luxury restaurant. Mabilis na lumapit sa amin ang isang waiter para ibigay ang menu. What do you like to eat, sweetheart? Tanong ni Dustin. Magkatabi kami ngayon ng upuan dahil ayaw ni Dustin na magkaharap kami. Habang nasa harap naman namin ay ang malaking portrait. Ewan ko ba sa taong ito kung ano ang trip at baka gusto pang magpasubo na naman. Wait lang. Tamang basa ako sa menu kahit ba hindi ko mabasa ng maayos sa mga nakasulat dahil sa picture ng mga pagkain ako nakatingin. Itinuro ko ang mga natipuhan kong pagkain na nakakatakam. Hindi ko naaalamin kung magkano ang bawat serve dahil may pambayad naman ito. Kaya bahala na siyang maghugas ng plato if ever wala siyang pambayad. Natawa na lamang ako sa aking naisip. What's funny, sweetheart? Takang tanong ni Dustin sa akin. Wala. Mabilis na umiling ako sa aking kabuangan. Gusto mo ba lahat kainin yung mga itinuro mo, sweetheart? Oo, gutom na gutom nga ako eh. Hindi pala, kaming dalawa. Nagugutom na. Nakangisi kong sagot. Marahan na hinaplos ni Dustin ang aking pisngi at sa aking tiyan na maumbok na. Mabilis na sinabi ni Dustin ang lahat ng gusto kong kainin sa waiters ng restaurant na pangmayaman lang. Tigda-2 ang in-order nito sa amin 2. Alam na nitong madamot ako sa pagkain. Gusto ko sa akin lang ang pagkain ko. Sa katunayan nga niyan ay tumataba na ako dahil palakas ako ng palakas kumain. Ilang minuto lang ang aming paghihintay at isinurb na rin sa amin ang masarap na pagkain. Sarap na sarap ako sa aking kinakain habang si Dustin naman ay pinapanood lamang ako nito na parabang natutuwa sa pinaggagawa ko. Kumain ka na. Untog ko dito dahil nakatunghay lamang ito sa akin. Kapag nakikita kita, sweetheart, nabubusog na ako. Malambing ang boss nito sa akin sabay haplos sa maumbok kong tiyan. Umingos ako dito. Dami mong alam, kumain ka na, bilis. Utos ko dito dahil baka hindi ako matunawan sa paraan ng pagtitig nito sa akin. Natawa na lamang ito sa akin at nagsimula ng kumain. Lumipas ang 20 minutos ay natapos na rin kaming kumain. Nagbayad na ito sa waiter at binigyan pa ito ng tips. Inalalaya naman ako ni Dustin tumayo at mabilis na niyakap nito ang isang kamay sa aking bewang. Hindi pa man kami nakakalabas ng gusali na may boses babae na tumawag kay Dustin. Oh God, Dustin! Isang kurap lang ay mabilis na tumakbo ito kay Dustin kaya bigla akong nabitawan ng lalaki. Halos matumba ako. Mabuti na lamang ay napakapit ako sa isang bakal na design ng gusali. Kulang na lang ay magbuga ng apoy ang aking mga mata nang makita ko kung paanong yapusin ng yakap ng babae si Dustin. Nakasuot ito ng sobrang sexy na dress na halos lumuha na ang dibdib. Ang himline ng kanyang suot ay sobrang iksi na konting tuwad lang baka pati kaluluwa nito ay makita. What the hell? Who the hell is you? Hiyaw ni Dustin at mabilis na inalis ang babae sa kanyang harapan.
Hey, don't get mad. It's me, Luisa. Do you remember me? Pabebe pa nitong salita. Hindi ito nagsalita bagkus mabilis na tumingin sa akin si Dustin. Ako naman ay mabilis pa sa 4:00 naglakad at iniwan ang mga ito sa sobrang sama ng loob. Sweetheart, where are you going? Rinig ko sigaw ni Dustin ngunit ako ay nagmamadaling naglakad at hindi na ito nilingon man lang. Ang bala ko ay sumakay ng taxi ngunit hindi pa man ako nakakapara ng taxi ay may malakas na mga braso ang biglang yumapos sa aking katawan. Sweetheart, uuwi na tayo. Mahinahon na salita nang walang iba kundi si Dustin. Hindi ako sumagot bagkus pinipilit kong kalasin ang mga braso na nasa aking katawan. Sweetheart, doon na tayo sa sasakyan mag-usap. Please, let me explain. Hindi pa rin ako sumasagot. Sa asar ko dito inapakan ko ang isang paa nito kaya nasaktan ito. Kaya naluwagan niya ako sa pagkakayakap. Oh shit! Hey, where are you going? Galit na boses ni Bakulaw. Ngunit ako'y nagtatakbo, mapalayo lang dito. Sobrang sama pa rin kasi ng loob ko sa akin nasaksihan. Halos makalimutan ko na ako ay buntis. Mabilis ako nakakita ng taxi kaya pinara ko agad iyon. Ngunit hindi pa man nakakalapit sa akin ng taxi ay bigla na lamang ako'y lumutang. Malakas ako napatili na halos ikalingon na ibang mga tao sa akin ngunit ako'y walang pakaalam. Ibaba mo kung animal kang Bakulaw! Hiyaw ko, ngunit parang bingi lamang ito at malalaki ang hakbang na dinala ko nito sa sasakyan nito na walang salita. Nang makarating sa sasakyan ay ito na naglagay sa akin ng seatbelt at mabilis na pinaandar nito ang sasakyan. Ako naman ay napapapadyak na lamang dahil sa sobrang frustration. Kung pwede lang ay suntukin ko mukha ni Bakulaw. Ano akala nito? Ayos lang sa akin na bigla na lamang na may susulpot na babae dito at yayakap na lamang basta. Muntik pa ako matumba dahil sa pagtulak ng animal na babaeng iyon. Narinig kong napabuntong hininga sa Dustin. Naramdaman ko din ang pagbagal ng takbo ng kotse hanggang sa itabi na lamang nito iyon sa gilid. Sweetheart, huwag ka na magalit please. Ako naman ay hindi nakatingin dito at sa labas lamang ng bintana nakatingin ngunit ang aking isipan ay nandoon pa rin sa akin na saksihan. Kaya masamang masama pa rin ang aking loob. Sweetheart, mag-usap tayo. Tumingin ka sa akin. Hindi ko ito nilingon at nagkunwaring walang naririnig. Ang babaeng yun kanina ay isa sa naging kamiting ko sa isang business meeting last week. Sa katunayan nga hindi ko na nga siya matandaan. Huwag ka na magalit sweetheart at baka may mangyaring masama sa iyo ng baby natin. Malambing nito ang sabi sa akin at naramdaman ko ang pagdikit nito sabay haplos sa akin tiyan. Mabilis kong pinalo ng malakas ang kamay nito na humahaplos sa akin tiyan. Napalingon naman ako na basang-basa ang mukha ng mga luha. Oh God, don't cry sweetheart. Nag-aalala nitong boses at mabilis na pinunasan nitong aking mga luha. Muntik na ako matumba dahil sa pagtulak ng babaeng yun para sa pagyayakapan ninyo. Masamang loob ko habang patuloy na umiiyak. What? Did something happen to you? Let me check you. Sinuri nito ang buong katawan at may pag-aalala nitong hinaplos ang akin tiyan. Ang baby natin, kumusta? May masakit ba sa'yo? Gusto mo dumiretso na tayo sa ospital? Sunod-sunod na tanong ni Dustin sa akin. Umiling ako. Masama lang ang loob ko. Napatitig naman si Dustin sa akin. Parang inaarok ang mga sinabi ko. God, I'm sorry sweetheart. Ako na bahala sa babaeng iyon. Please, I'm so sorry sweetheart. Hindi na mauulit ang ganoon na eksena. Ipinapangako ko sa'yo. Masuyo ako nitong niyakap at tinalikan sa aking ulo. Are we okay now? Don't cry na sweetheart. You're the only woman I love the most. You are my heart, my soul, my life. You and our baby Trisha. I love you so much. Sa sinabi nito'y nawala ang aking sama ng loob. Sabagay, ba't ba ako biglang nag-walk out? E sana'y sinuntok ko na lamang ang mukha ng babaeng iyon. I love you too. Mabilis ako sinunggaba ng mainit na halik ni Dustin at kumalma ang aking buong katawan sa paraan ng pagyakap at paghalik nito sa akin. Ilang sandali pa ay nagsimula ng umandar ang sasakyan para kami makauwi na. Napakunot ang akin noon nang may makita kong kulay yellow na Lamborghini na nakaparada sa harap ng mansyon ni Dustin. May bisita ka ba ngayon, Bakulaw? Tanong ko kay Dustin. Inayos muna nito ang pagpark ng sasakyan bago ito tumingin sa akin. No, baka isa sa kaibigan ko yan. Come, sweetheart.
Bumaba muna ito at mabilis na umikot para pagbuksan ako ng pintuan. Maingat ako na itong inalalayan at niyakap sa aking bawang na tulad kanina bago ang nakakainis na trahedya. Magalang kaming sinalubong ng ilang kasambahay na aming nakita. Hinitaan ko ang mga ito at binati ngunit si Dustin ay hindi ito pinansin. Diretso kaming pumasok at pumunta sa malawak na living room. "Mommy and Daddy!" Matinis na boses ni Trisha ang sumalubong sa amin. Nagkukumahog itong bumaba sa kandungan ng isang babaeng maganda. Napakunot-no ako pero bago pa ako makareact ay mabilis na yumapos nang yakap sa aking bewang si Trisha. "Mommy, I got another stars!" Pagbibida nito sa kanang braso na may 3 stars. Niyuko ko ito at hinalikan sa ulo. "Wow, very good, my baby." Bumitaw agad ito sa akin at lumapit sa kanyang daddy. Mabilis na kinarga nito ang anak at hinalikan sa pisngi. "Good job, our baby girl." Halos lumambiti naman sa Trisha sa batok ng kanyang daddy. "What a beautiful family." Isang boses na nagpabalik ng aking tingin sa isang babae. Mukha itong pamilyar bagamat walang makeup ay sobra pa rin ang kagandahan. Simple lang ang suot nitong fitted ripped jeans at crop top. Nang tumayo ito ay napanganga ako dahil sa katangkaran nito. "Kailan ka pa nakauwi, Agatha?" Nalaki ang aking mga mata nang marinig ko ang pangalan nito kay Dustin. Kahapon lang. At ngayon ay nandito na." Matamis nang umiti ito at lumapit kay Dustin. "Namiss kita, kuya." Yumakap ito sa kanyang kapatid at ginantihan din ni Dustin kahit pa karga nito sa Trisha. "Mabuti naman naisipan mong umuwi. Parang wala ka ng balak umuwi dito ah." "Ikaw ba naman ay aking kakalimutan? Lalo na sa mahalagang araw ng iyong..." Nabitin ang pagsasalita nito ng panlakihan ng mga mata ito ni Dustin kaya napalingon ito sa akin. "Hi, I'm Agatha. Kilala na kita kaya kahit hindi ka na magpakilala, kilalang kilala na kita." Malawak na nakangiti ito sa akin. Hindi pa man ako'y nakakasagot ay bigla niya ako niyakap ng mahigpit. "Wow, I never knew you're so beautiful in person. Maganda ka sa picture pero ibang ganda mo pagkaharap na pala. Pwede kitang gawing model, Tanya." "Ha?" Bigla akong nalito sa sinabi nito. "Agatha." Malakas na boss ni Dustin. Malakas na humalakhak si Agatha at walang pakialam na hinila ako nito. "Tara, usap tayo." "Huwag nating isali ang isa dyan. Pangit kasing kausap yun si Kuya Dustin." "Di bale, tapos na kami magkwentuhan ni Bibi Trisha." Hindi na ako nakapalag dahil mabilis na hinila ni Agatha ako papunta sa may veranda. Wala naman ako narinig na kung anong pahabol mula kay Dustin. Nung una ay naasiwa pa akong kausap itong si Agatha dahil bukod sa mukhang mataray ang muka ay nakakahiya pang dumikit dahil isa itong famous sa London. Pero kalaunan ay naging palagay na rin ang aking kalooban dahil masarap itong kausap. Nakakatuwa din ito dahil kahit sanay sa mga sosyal na pamumuhay ay marunong pa rin pala itong makibagay. Para rin daw silang aso't pusa ng kanyang Kuya Dustin mula nang maliit pa sila na kahit hanggang ngayon ay ganoon pa rin. Ilang beses niya rin akong tinanong kung pwede ako sumama sa kanya sa pagmamodelo. "Naku, hindi. Ayoko. Nakakahiya, hindi ako marunong at saka tingnan mo nga ang laki na ng tiyan ko." Mariin kong tanggi dito. Humalakhak lamang ito. "Pwede pagkatapos mong mga anak. Sayang naman ang ganda mo kung itatago lang natin dito sa bahay ni Kuya." Hindi ko talaga kaya. Sa iba mo na lang yan ialok. Sa Trisha na lang. Sa katunayan nga niyan, siya talagang first choice ko. Please, pumayag ka na para pumayag si Kuya." Pakit pa itong pakiusap sa akin. "Ha? Ano? Ang bata pa ni Trisha. Saka mag-uusap muna kami ni Dustin para sure." Alanganing sagot ko dito. "Anyway, makakapaghintay pa naman ako. Sa ngayon, focus muna tayo sa kasal." "Kasal? Sino ikakasal?" Tanong ko. "Ha? No, I mean may pupuntahan kasi akong kasal in a few days." Sabay pesay nito sa akin. Matapos ang ilang usapan namin ay naging maayos ang aming maghapon. Ngayon ko napagtanto na kahit bilyonaryo ang pamilya ni Dustin ay nasa lupa pa rin ang mga paa ng mga ito. Mababait ang mga ito at matulungin, lalo na sa nalaman kong ibang mga charities na kanilang tinutulungan at marami pang iba na tulad ng nasa bahay ampunan. Nagpapasalamat ako na tinanggap ako at ang aming anak na si Trisha ng pamilya ni Dustin. Aswerte ko sa aking in-laws. Linggo ngayon at nagising ako na walang katabi sa aking tabi. "Bakulaw? Nasaan ka?" Inaantok kong boses ngunit walang sumagot.
Napabangon tuloy ako at napakamot sa aking umbok na tiyan. Nagbanyo muna ako at ilang sandali pa'y naghilamos lang. Nakapajama lamang ako na pumunta sa kabilang kwarto para puntahan si Trisha. Hindi naman iyon nakalock kaya mabilis kong nabuksan. Trisha? Napakunot ang aking noo dahil wala sa kama si Trisha at maayos na nakatupi ang kumot at mga unan. Napagpasyahan kong bumaba, baka nasa baba lamang ang mag-ama ngunit ang tahimik ng buong sala. Lumapit sa akin ang dalawang kasambahay. Tanya, kumain na po kayo para po maayos na kayo. Ha? Ano? Hindi nila ako pinansin bagkus ay hinila na ako papunta sa malaking table. Hindi na ako nagreklamo dahil biglang kumulong akin tiyan sa gutom. Natagpuan ko na lamang aking sarili na kumakain ng masarap. Pagkatapos kong kumain ay muling nilapitan ako ng isang kasambahay. Tara na po madam sa iyong silid. Maingat niya akong itinayo.